Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Yung will ni Yorme Isko Moreno, yung interest ni Yorme Isko Moreno, nasa Maynila, nasa Manileño, hindi para gumanti. Ang nagpalala kasi ng sitwasyon na to, kapwa DDS ko din, at saka mga vlogger din sa kabila. Mga vlogger ni BBM, o etc. kahit sino. So, ginawa... Issue na bayan ating pagsapan! What's up mga kayonin? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue na bayan ating pagsapan! Di kami natatakot sa katotohanan. Isa maganda Joe Malone TV, issue ng bayan. araw ng Lunes mga kayon. Still a birthday month ng inyong lingkod. Walang kinakain. Mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. Kaway-kaway, naka-shadow ban na naman tayo. Para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, Yung mapapakanta dyan. Maraming salamat sa inyo, lahat na nakakabisado ng music natin. usapan. Aminin nyo man o hindi, isa to sa pinakamaganda Issue ng bayan. na kanta. Ating pag-usapan. Tunay na balita. Walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Yun ang sinasabi ko. Mega love shoutout sa inyong lahat, mga kayon. Maraming salamat po sa pag-tune in. Pagka-subaybay nyo dito sa amin sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Marami pong salamat. Paki-subscribe na lang itong channel natin kung hindi naman nakakaabala sa inyong oras, mga kayon, syempre. At paki-click na rin yung bell icon. Sa description box natin, meron tayong mga iba't ibang channel dyan na uploadan naman. Lalong-lalo na yung food vlog natin, yung Tito ng Ina Mo, Tito John, paki-subscribe naman, no? Pati na rin yung kwentoterong Tito natin. Paki-subscribe. Pati na rin yung Solid Duterte updates. Marami. Hindi naman marami. Actually, meron ako mga pinofokusan na mga channel na kung saan, alam kong may potensyal. Di ba? Meron ding mga clearing operation dyan towards Manila, kung gusto nyong panoorin. Meron naman tayong mga editor at mga may nag-upload naman dyan. Mga kayon, paki-supportahan na lang kung hindi nakakaabala sa inyong oras at paki-click na rin yung bell icon. Nasa description box yung mga backup na channel natin. Ha? Pati na rin ito, syempre, Joe Malone TV. Medyo na-delay tayo ng upload kasi medyo na-busy tayo. Naglumabas ako, nag-food vlog ako sa kabila. Kaya Lunes, saka MWF tayo sa food vlog eh. MWF, Monday, Wednesday, meron na naka-schedule. Panoorin nyo, nakakatawa, bardagulan. Kung may nag-comment nga sa akin dito eh. Sabi nakakasawa na daw yung issue. Kaya doon daw siya nanonood sa akin sa food vlog sa kabila. Sa isang banda, nakakalungkot din, no? Dahil na-shadow ban na naman itong channel natin. Kaya nawawala na naman ako ng gana mag-upload. Ang hilig ang nire-recommenda kasi ni YouTube per video, hindi per channel. Kaya minsan may video na mataas yung views, tapos may mga videos na hindi. Kasi ang nire-recommenda niya yung per video, hindi per channel. Ganun. Up and down yung views natin. Kaya kung makapanood nyo to, wala naman kayong ginagawa, kahit napakinggan nyo na lang habang may ginagawa kayo. Pwede naman yung ganun parang podcast style. Na habang nagsasalita ako, may ginagawa kayo, tapos dire-diretso lang. Sana wag din kayo mag-skip ng ads. Yan po ang aking lambing para makakuha naman tayo ng magandang revenue o sahod dito. Okay, game? Game na. Ito, matagal ko nang hinihintay to. Matagal ko nang hinihintay. Actually, ako kaya kung ipaliwanag kung ano yung sa tingin ko na estado
ni Isko Moreno. Diyan saka yung relationship niya kay PBBM. Ako, kaya kong ikwento eh. Pero ayoko lang pangunahan, kaya hindi ko tinatopic. Siguro natataka sila eh. Siguro natataka sa part nila Yorme Isko Moreno kasi, di ba ako, DDS. Si Mocha, DDS. Pero si Mocha, makikita nyo, mapapanood nyo sa Talk to the People, sa Yorme's Hour, kasama si Yorme Isko Moreno, di ba? Si Isko Moreno, iginiit na hindi sa balimbing sa politika. Ako kasi kaya ko eh. Kaya ko ikwento. Pero ayoko lang kasing pangunahan eh. Since na na-interview ng Vox Populi si Yorme Isko Moreno, nila Banat Bay, I think it's time para mag-react tayo rito. May video tayo at papaliwanag ko sa abot ng aking makakaya at pang-inintindi. Mga kayon, just to give you a background, nilista ko eh. 1980 kasi ako. Lumaki ako sa Maynila. Ito yung mga naabutang kong mayor. Nakasunod ako yung edad ko sa taon. Di ba, 2026 na ngayon. 46 na ako kasi 1980 ako. Ang naabutan ko, para lang alam nyo, na mga mayors sa Maynila, si Alfredo Lim, 6 na taon to, 2 termino, since 1992 hanggang 1998. So 1992, nakasunod ako sa taon, 12 years old ako. May malay na ako na ito, naaalala ko na. Lito Atienza, siya lang ang nakatapos ng isang buong termino, 9 years. Tapos bumalik ulit si Alfredo Lim, naka-2 termino, 6 na taon. Tapos sumunod sa kanya si Erap na, naka-6 na taon, 2 termino. Tapos si Isko Moreno, 1 termino. Tapos si Hanel Lacuna, 1 termino. Tapos ngayon, si Isko ulit, 1 termino. Ngayon, di ba? Yun yung naabutan ko. Kaya kaya kong ikwento habang tinitiklop yung Maynila ng papalit-palit, nando doon ako. Kaya siguro naman, may rights din tayong magsalita about sa Maynila. Yan. Just to give you a background history kung sino yung mga naabutan kong mayor. 6 na taon kay Lim, 9 na taon kay Atienza, bumalik si Lim, 6 na taon ulit. Tapos si Erap, 6 na taon. Si Mayor, 1 taon. Si Hanel Lacuna, 1 taon. Tapos si Isko ngayon, 3 termino. 3 termino. 3 taon. Ongoing. Kumbaga, current. Diba? Okay, game. Ano next natin? Eto. Okay. Diba sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman ganun kagusto to. Pero hindi ko naman to ayaw. Kumbaga, kinikilates ko pa. Ganun ako eh. Ganun ako. Pero ikaw content natin. Kasi sabi niya, mga boss, kailangan kumilos na tayo. Sasama ba kayo? Ayaw itaas ang sahod. Ayaw din tanggalin o suspindihin ng VAT para mapababa ang presyo. Hindi ko kasi siya kilala personally. Pero gusto ko yung mga sinasabi niya. Kaya ako nasabing hindi ko siya gustong-gusto at hindi ko siya ayaw na ayaw. Kasi bago pa lang din naman to eh. Diba? Pagbigyan nyo na ako na kilatisin natin. Pero kung kung dire-diretso to, bakit hindi? Magugustuhan din natin to. Di ba? Hindi ko naman sinabing ayaw na ayaw ko sa kanya. May mga lang. Pero gusto ko siya kasi kilatisin eh. Gusto ko hanggang saan yung sinasabi niyang ganyan. Baka mamaya, di ba? Hindi naman natin masabi. Baka mamaya, intro lang. Di ba? Pero content natin. Meron din tayong video. Okay, game? Game na ba kayo? Ito mga susunod na papanoorin nyo, sana open-minded kayo kasi ipapaliwanag ko kung ano yung sa tingin ko na estado ni Isko Moreno at pati ng Maynila. Okay? Game. Ito yung interview nila Banat Bay kay Isko Moreno, I think kahapon na ata o nung isang araw. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. Sure. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos, ngayon tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Wala akong ganun. Action Democratico ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami 2022. sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Talo ko, Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. Di tapos na. Tingnan ninyo.
maghanap kayo. Ito, magandang challenge. Doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naulat sa ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, Yung tumaas. asukal. Naalala Tumaas. niyo yun, yung mga unang... Bigas. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto demokrasya yun tapos na ako. Wala kayo narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka Yes. na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig, o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan Yes. ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Assume. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Yes. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then Yes. so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, Yun eh. bakit hindi? Yun eh. Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo.
para maglingkod. Yes, hindi para hindi para gumante. makipag-away. Yes! Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong crisis na ito. Okay. Pwede ba ako mag-comment? Hihingin ko yung malawak ng pag-iisip ninyo. Okay? Bago tayo dumating sa susunod na video. Ganon klasing-klasing tao si Yorme Isko Moreno. De respeto, ipanglilimos niya yung kailangan ng mga anak niya. Kasi, tawag natin dyan, ama ng lungsod natin. Diba? Lahat kayo, lahat ng tatay na nanonood dito, lahat kayo gagawin nyo kung anong kaya nyong gawin para sa mga anak nyo. Tama, hindi. Diba? Ganon din si Yorme Isko Moreno. Kayong mga magulang, nagagawin ng lahat para sa mga anak ninyo. Lahat gagawin nyo. Wala kayong pakialam sa kapitbahay kung anong sasabihin, di ba? Ganon din si Yorme Isko Moreno. Nakita nyo yung nakita nyo yung will? Yung will nasa taong bayan, nasa Manileño. Yung will ni Yorme Isko Moreno, yung interest ni Yorme Isko Moreno, nasa Maynila, nasa Manileño. Hindi para gumante. Kasi, isolated case naman yun eh. Halimbawa, mapatunayan man na sangkot si PBBM sa skandalo ng flood control issue o hindi, o may kilalaman siya mo o hindi. Hindi naman na problema ni Yorme Isko Moreno yun eh. Kasi gugulong naman yan eh. Diba? Kung tutuusin. Diba? Ang hirap kasi, pag ma-stuck tayo sa ganung bagay, tapos hindi na umuusad, kung ano yung, diba? Ang sinabi nga nila, kailangan mabilis kang mag-reset. Kailangan mabilis kang maka-adapt agad. Kasi hindi tayo pwede ma-stuck eh. Diba? Hindi tayo pwede ma-stuck sa problema eh. Hindi tayo gagalaw. Hindi tayo makakapag-move on. Kailangan mabilis kang mag-reset, mabilis kang umadapt kaagad. Nang sa ganon, dire-diretso lang ang lakad. Okay. Ang pinagbabasihan kasi natin dito, yung history ng Maynila. Kung hindi ikaw taga Maynila at hindi ka minsan natira sa Maynila, o hindi ka dumadaan sa Maynila, hindi mo ruta yung Maynila, medyo baka hindi ka maka-relate sa mga sinasabi ko. Pero kung minsan natira ka, napadaan ka ng madalas, dyan ang way ng trabaho mo, dyan ka nagtatrabaho, natira ka ng bata ka, natira yung magulang mo dyan, o nakatira ka ngayon dyan, siguro maiintindihan mo na lahat gagawin ni Yorme Isko Moreno para makatulong sa Manileño. Hindi pagkabalingbing ang tawag dun. Kasi marunong rumespeto sa 31 eh. 'Di ba? Sa 31 million na bumoto. Sabihin man natin na yung mga bumoto na yun dahil kay BP Inday Sara. Hindi naman niya, kung tutuusin hindi naman niya problema yun eh. Kasi ang problema ni Yorme Isko Moreno, lokal, yung Maynila. 'Di ba? Naghihikahos ang Maynila. Si Yorme na rin nagsabi, hindi naman perpekto ang Maynila. 'Di ba? Gumagawa lang din ng paraan si Yorme Isko Moreno para matugunan yung pangangailangan, yung basic needs ng Maynila. Tama, hindi? Kita nyo naman yung ginawa. Mga vertical houses. Diba? Yung Yormilk. Yung, wala nakaisip eh. Yung libre sakay nung tumaas yung gasolina. Yung 25,000 na subsidy para sa mga panadero. Ay, sa mga bakery na may permit. Diba? Binanggit ko na dito yan. Kinuha niya yung pondo doon sa tax ng Maynila. Ibinalik sa mga taxpayer. So, sino nakinabang ng tax ng Maynila? Yung mga taxpayer din mismo. Isang buwan, binigyan niya ng 25,000 yung mga bakery na may business permit para hindi magtaas ng tinapay, ng pandilimon, ng pandikoko, ng Spanish bread, etc. Bakit niya ginawa? Kasi tumataas na LPG. Ang tendency, magtataas ng tinapay o magbabawas. Diba? Magbabawas ng amount. So, ang ginawa niya, since na may pumapasok naman na tax galing na Maynila, ginamit niya yon para ibalik sa mga taxpayer para hindi makapagtaas muna for the next 30 days. So, ginawa na Yorme. Alam kasi ni Yorme yung history eh. Alam kasi ni Yorme yung pangangailangan ng Maynila eh. Nakabuti ba yung ginagawa niya? Yes! Di ba? Kung makikipagbardagulan si Yorme Isko Moreno sa mga hindi naman niya minsan naging partido, sino ang kawawa? Yung Maynila. Gets nyo? 'Di ba? Knowing ako pa lang to knowing na ilan yung naabutan kong mayor na yun, nakalista yun. 'Di ba? 6 na taon kay Lim, 9 na taon kay Atienza. Bumalik si Lim, 6 na taon. Si Erap, 6 na taon. Si Isko, 1 taon. Si Lacuna, 3 taon. Ngayon si Isko,
Alam namin kasi yung history, yung pangangailangan. Hindi perpekto ang Maynila. May nababalitaan pa nga kayo dyan ng hold up sa Arten. Kasi hindi sa totoo, hindi naman kayang iperpekto yan eh. Yung Maynila ng ilang taon lang eh. Naka-isang taon na si Yorme, di ba? At least may batas, may gobyerno na kumikilos para diyan. Kaya kasi hindi ko talaga mag-gets eh. Ang nagpalala kasi ng sitwasyon na to, ano din eh, kapwa DDS ko din, at saka mga vlogger din sa kabila. Mga vlogger ni BBM, o etc. kahit sino. So, ginawa kasing chaos. Yung mga bagay na pwedeng intindihin, hindi pinaintindi, ginawang content. Yun ang exact term. Diba? Kaya ako mas gusto ko na wag mag-content eh. Kaya kung minsan wala akong upload, ayoko eh. Ayoko makadagdag pa sa bilang na yon. Ang nagpalala nito, yung mga nag-comment niya, sila din eh. Sila din. Tayo din. Ang nangyari, mas lalo umayos ba yung Pilipinas? Hindi. Di ba? Hindi ko sinasabing wag tayong magkomento sa mga kurako. Siyempre, laban natin yan eh. Laban natin yan, alam niya yan. Ang sinasabi ko lang, inaggravate eh. Inaggravate kasi yung iba. Yung istorya, masyadong pinalala. Yung gas-gas, sinabi, sugat eh. Na samantalang gas-gas lang naman. Di ba? Mga ano din yan, mga vlogger din yan. Kaya lagi kong paalala sa inyo, di ba? Ang reminder ko sa inyo, imbestigahan ninyo yung mga papanooran ninyo, kung ano yung background. Di ba? Ako, latag sa inyo yan. Latag sa inyo yan. Di ba? Latag sa inyo yan. Kung anong klaseng meron ako na vlogger at kung ano yung mga pinagsasabi ko rito. Kasi ayoko makadagdag doon sa mga bilang. Totoo naman eh, may mga vlogger na DDS at may mga vlogger sa kabila at sa mga iba't iba na pinapa-aggravate na lang yung sitwasyon, yung issue. 'Di ba? Panoorin pa natin 'to. Alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Meron tayong kinakaharap ngayon sa krisis sa enerhiya, sa gasolina. Nagkaroon din tayo ng kinaharap noong, ikaw din ang mayor, pandemic. Oo. Papaano mo i-rate? Or alin ang sa tingin mong mas mahihirapan ka doon sa pandemic Parehas o lang. ngayon? Kasi Kasi mahirap yung pandemic. You know, kami nila PRRD. Ito sabi ko naman sa inyo, I have to give credit where it's due. Si PRRD, alam ba, maga ngayon, di ba? Maga. Kami mga Metro Manila Mayor, Secretary Anyo, DILG, General Lim, MMDA. Titira kami ng mananghali, meeting. May pasya. Mamayang gabi, mapapanood mo si PRRD kasama yung mga cabinet secretary. meron silang Yung pinagpasyahan namin, re-recumpirma nila. Ibig sabihin, ang ginagawa ng presidente ni President Rodrigo Roa Duterte at that time, kukonsultahin mo na yung lokal. Pag nagkadali na, maliwanag na, i-implement na nung gabi na yun. Kaya tinatawag na, bukas na ba barbershop? Tawag namin doon barbershop. Nasa sitio lang ako natutulog eh. Pag alas 9 ng gabi, manonood ka na. Yung napag-usapan kanina, para kinabukasan i-implement. Bakit ko ikinukwento yun? Mahalaga kasi yun. Yung mabilis ang aksyon, mabilis ang kilos. Why? Kaya ko nasabing mas mahirap nung COVID-19 kasi economically affected tayo tapos may threat sa buhay ng tao. Tapos walang playbook. Walang playbook. Okay? Ngayon, ito ba'y minamaliit ko, itong crisis na ito ngayon, yung oil crash? Hindi. Kaya lang may playbook to. 1970... nangyari na to no? 73 or 79? 78 Basta ata. 1970s, may playbook na to sa mundo. Yung OPEC ba yun? O APEC? Kaya nagkaroon ng OPEC, yeah. Oo, di ba? Nagkaroon na ng insidente ganito. Hindi nga lang gera, pero pareho ang epekto. Oil So, ang point crisis. ko, ngayon, ang problema lang natin, ekonomiya. Pero walang threat sa buhay.
So kaya hindi pwedeng ipagkumpara. Yung minsan may nakikita ko, weak si Marcos, strong si Duterte. May mga ganun may mga nakikita akong mga pagkukumpara. Hindi, magkaiba ho yung sitwasyon. Noong araw, maswertihan mo, yung sitwasyon, nagkataon na yung leader noon, sanay na mabilis ang kilos Correct. at mga tao niya, mabilis ang kilos. Kasi there is yung clock umiikot pero alam mo may namamatay. Alam mo na alam namin lahat Bawat minuto may namamatay. Dito, kailangan maging maingat ang pagpasya sa ekonomiya kasi hindi ka naman pwedeng agad-agad na re-responde, magre-react on economic policy na nakalatag na at meron ng magandang resulta, nagka-hiccups lang o nagka-bump o yung sa kalsada ba, yung Humps. nalubak ka lang o ililiko mo na, hindi po pwede basta-basta. Kailangan mag-ingat ang mga ekonomista. Yun ang difference itong sitwasyon. Tapos, ulitin ko, nung pandemya, walang playbook. Larga tayo ng larga. Ngayon may playbook naman. Yung meron tayong gabay at susundan. Sa kasi nangyari na rin. Agree naman ako sa inyo, Yorme, na mas mahirap noon panahon ng COVID. Mahirap. I cannot imagine PRRD managing the country at 100 million. But because you know it very well. Ako nga, mayor lang Nakita mo yung dingding ko, di ba? Alam mo kung nasaan yung patay. May nakatago yung data nun, di ba? Yung, ito, patay ngayon, 3, 4. Ito, buong Pilipinas, may namamatay araw-araw. Ikaw, presidente, uuwian ka ng ganon data araw-araw. Para kang sisilihan ng wepax mo nun. Dahil hindi ka talaga mapapakali. Pero ngayon talaga medyo mas madali kasi kaya pa nga mag-jogging ng presidente. Kaya pang makipag-date. May panahon pa makipag-date. Noong panahon ni PRRD, nakakagulat din yun dahil sinabi ni Yorme, sa gabi kagad, solve na agad yung problema. Sabi, nakukonfirm na yung mga gusto nilang mangyari. Ito nga, yung ang excise tax lang, hindi matanggal kaagad Hindi na madesisyonan Yun na lang, di pa madesisyonan Oo. Kaya nga, Yorme, kung sa tingin mo, Pero ulitin ko para lang naman I have to give credit where it's due. Hindi madaling magpasya pag economic policy. Correct. Hindi talaga. I have to, kasi may mga ekonomista, baka mamaya alam naman nilang, alam ko yung ibig kong sabihin. Diba? Okay, ganito. Kita nyo yung respeto ni Isko Moreno. Diba? Sa totoo lang, hindi pagkabalingbing yun marunong lang rumespeto. Kasi alam niya, may pangangailangan din yung taong bayan. Saka walang maidudulot talaga yung gantihan. Pero kailangan nilang managot. Diba? Ako, ever since, talaga si Duterte talaga ang sa tingin ko, alam ko na pinakamagaling na presidente ng Pilipinas. Kasi wala namang iba Kasi ang bilis din niyang kumilos. Pagka may iniisip siya, ilalatag niya kaagad, wala nang pasikot-sikot pa. O di ba ngayon, yung tax, ang tagal. Although mahirap din aprobahan din yon, pero alam ko kaya yon. Di ba? Kung si PRRD yan, baka nagawa niya na yan. Mapagaang yung Pilipinas. Kasi minsan, kung ang iisipin mo lang ang interest ng taong bayan, mas madali Pero kung iisipin mo pati yung ekonomiya, baka doon ka na mahirapan. Pero ang laging tingin sa taong bayan. Pero syempre, kailangan, alam mo yun, kailangan okay din yung ekonomiya natin Pero ang problema kasi lumulubog na Di ba? Lumulubog na. Kaya mas okay talaga si PRRD pagdating sa mga decisive moments, yung bilis na action. Parang si Isko din. Again, mga kayon, dalawa yung sinusuportahan natin and alam kong alam nyo yan. Duterte at saka Isko Moreno lang. Diba? Yan, dalawa lang yan. Alam nyo yan, latag ko sa inyo yan. Kung sino man yung sinusuportahan. Kasi marami nagko-comment sa akin nito sa Facebook Kesyo, sinasendan pa nga ako ng picture ni Yorme Isko Moreno sa kasi PBBM. Anong magagawa niya? Kasi iniisip ko, anong magagawa niyan sa akin? Si Yorme Isko Moreno, mayor yan.
ama yan ng Manilenyo. Alam niya yung ginagawa niya. Isa lang sasabihin ko sa inyo, hindi papatulongges yan. Kasi lumaki ng kalye yan eh. Lumaki ng kalsada yan. Kailangan niyang harapin yung hamon sa kalye. Kailangan niyang harapin yung hamon sa kalsada para magagamit niya yon sa pang-araw-araw para makasurvive siya noon. Di ba? Laking kalye, laking kalsada, hindi yan papatulongges. Pero marunong rumespeto. Rerespetuhin niya yung bumoto at gagawin niya yon kahit si Sara pa manalo sa 2028. Mag-aabot pa yan eh. Mag-aabot pa yan. Hindi kasi, yung estado kasi na Yorme, sa tingin ko, hindi kasi sa kanya uubra yung ano eh, yung gante, yung kailangan ganito, tapos magsasakripisyo yung Manilenyo. Hindi eh. Kasi, mayor si Isko Moreno eh. Presidente yon. Kahit sinong presidente, makikipagtulungan at hihingi din ng tulong yung mga lokal sa national eh. Kahit anong mangyari. Hindi mo maiiwasan yun, boss mo eh. 'Di ba? Sa kumpanya din kayo. Kayo din, ilagay niyo yung sarili niyo sa sitwasyon ni Yorme Isko Moreno. Hindi niyo naman kahit gaano kayo kagalit sa boss niyo, sa may-ari ng kumpanya niyo, nagtatrabaho pa rin naman kayo diyan, 'di ba? 'Di ba? Okay, pwedeng hindi niyo pansinin, pero siya pa rin ang boss niyo. 'Di ba? May mga times na kailangan niyo sumunod kasi utos ng boss niyo. At minsan kailangan niyo humingi ng tulong sa boss niyo. Ganun din, 'di ba? Di ano lang eh, napaka very narrow-minded lang talaga yung magko-comment ng balimping si Yorme, nabigyan ng maleta, dati galit na galit kay Chua, ngayon hindi na. Hindi natin alam yung case na yon. Si Yorme lang at saka si Chua lang nakakaalam na yon. Pero tayo, bilang kami, saka yung sila Banatero, syempre, trabaho nila yon na talagang bulat-latin. 'Di ba? Talagang hanapan ng trabaho si Presidente. Kami naman, ako, trabaho ko na talagang ilatag sa inyo yung issue ng bayan. 'Di ba? Hindi ko trabaho yon, kaya hindi ko trabaho yung trabaho ni Yorme, kaya hindi ko alam kung ano yung nag-uusapan nila ni Chua. Pero nevertheless, hindi naman kasi yun makakatulong eh. 'Di ba? Kahit naman kasi bangayin niya si Chua, keso ganyan, eh, hindi natin trabaho yon. Hindi natin alam kung ano talaga istorya noon, kung totoo man yun o hindi. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi ko pinagtatanggol yung mga yan. Kalaban natin yan. Alam nyo yan. Di ba? Sa akin, ayan ang mga kalaban natin eh. Di ba? Sila Chua, sila Abante, sila PBBM. Kasi pinagtatanggol natin, Duterte. Alam nyo naman yan. Pero syempre, hindi natin trabaho, hindi natin alam talaga kung ano nangyayari yung sa loob nila. Yung pinaka-internal nila na galit o problema nila. Di ba? Pero lang mga kayon, ang akin lang, gusto ko lang ipaliwanag dito. Ang iniisip kasi ni Yorme Isko Moreno, Manilenyo eh. 'Di ba? May mga pangangailangan yung Maynila eh. Hindi yan pwede, ang iisipin lang yan, makipagbardagulan sa boss nila, sa presidente nila. 'Di ba? Ibang case yung kay Yorme, ibang case yung sa atin. Kung tayo, galit tayo sa mga nagja-jogging, galit tayo sa addict, 'di ba? Tayo yon, trabaho natin yon. Trabaho din ng Banateros, iba rin yung trabaho nila, iba rin yung trabaho natin, iba rin yung trabaho nila Yorme Isko Moreno. Iba yung responsibilidad ko, iba yung responsibilidad ng mga Banateros, iba yung responsibilidad ni Yorme Isko Moreno, lalo na padating sa Manilenyo. Okay, gets? Yun yung sinasabi ko, na kailangan open-minded tayo. Alam niyo ng politika eh. Talagang magulo ang politika. Mai-stress ka sa politika. Pero kung iisipin mo na ano ba ang uunahin natin? Makipagbardagulan tayo o ayusin natin yung sistema para sa Pilipino para mapagaang yung buhay? Marami. Ha? Kahit sabi ko nga sa inyo, kahit si BP Inday Saray manalo, alam ko meron siya mababago. Pero bitin yung 6 na taon sa dami ng aayusin. Dahil talaga labo-labo na eh. Hindi na naman to yung gulo ng isang presidente eh. Halo-halo na to. From the past president pa to, nagkapatong-patong na yung problema na hindi naayos. Yung constitution niya lang natin eh, 'di ba? Hindi ganoon ka-updated. Marami pa rin butas, marami pa rin lapses na kailangan ayusin. Bili mo tulad na lang ng mga VAT, mga tax, lahat konti na lang. Pati yung paghinga mo, baka sa susunod bigyan na ng tax. O kaya yung pakikipagchismisan, pakikipag-usap, kailangan bigyan na rin ng tax eh para talagang kulang na eh, 'di ba? Bili mo, bibili ka ng bahay, babayaran mo yung 1 milyar, taon-taon. Bibili ka ng kotse, paparehistro mo taon-taon. Di ba? Parang bilili mo na nga ng cash o ng hulugan para wala ka ng babayaran, tapos may babayaran ka rin para, yung tax. Di ba? Magtrabaho ka, babawasan ka. Magnegosyo ka, babawasan ka.
Ano sa susunod? Hihinga ka, babawasan ka. Makikipagkwentuhan ka, babawasan ka. Di ba? Sana din, yun yung mga bagay na isipin din ng gobyerno. I know, it's not easy. Pero minsan, kailangan mabilis eh. Totoo naman yung sinabi ni Yorme Isko Moreno kung gaano kabilis kumilos si PRRD nun. Sana, ganun din ngayon na hindi makapaghintay eh. Kailangan mabilisan. Di ba? Mabilisan, lalo na sa panahon ng mga ganito. Crisis, grabe na ngayon. Di ba? Panoorin natin ka magagawa. Simplihan lang natin, ayaw suspindihin ang value-added tax. Dahil pag sinuspindihan, mababawasan yung mananakaw. Mababawasan yung pondo na ipamumudmod ng mga politiko. Noong nakaraan, pinaspas ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso. Sabi, magmadali kayo na magpasa ng isang panukalang batas na magsususpindi sa excise tax. Nung naipasa ng Kongreso, bigla niyang sinabi, dapat pag-aralan na muna natin. Kailangan pa bang pag-aralan ang paghihirap na nararanasan ng mga magsasaka at mga manggagawa? Kailangan pa bang patagalin na pag-isipan yung hirap na dinaranas ng mga manggagawa at magsasaka? Sabi ng mga economic managers, kailangan pag-aralan daw muna ang pagsususpinde sa value-added tax. Kaya sususpindihin yan o hindi, talagang tumatagas ang daang bilyong piso mula sa kabangbayan dahil hindi na-address ang pandarambong sa pera ng mga manggagawa, ng mga magsasaka at ordinaryong Pilipino. Simplihan lang natin, ayaw suspindihin ang value-added tax dahil pag sinuspindihan, mababawasan yung mananakaw. Okay. Di ba? Ganito yan. Yun nga yung sinasabi natin eh. Nagawa ni Yorme Isko Moreno to eh. Dahil tumataas yung gas, dahil may oil crisis tayo, syempre yung LPG, gamit ng mga bakery yan sa Maynila. So ang ginawa niya, magbibigay siya galing sa tax ng Maynila ng 25,000 a month. Testing to pilot testing to sa mga bakery na may mga business permit na mga taxpayer yan para hindi magtaas ng tinapay, pandilimon, Spanish bread, etc. sa loob ng 1 buwan o 30 days. Saan niya kinuha yung pondo? Sa tax mismo na kung saan itong mga bakery din isa sa mga nagbabayad. So, meaning, ang nakinabang nung tax yung mga taxpayer. Lokal. Kaya medyo madali. Sa national, ito nga iniisip ko although hindi natin alam kasi yung ekonomiya yung datos, yung laruan dyan, talaga hindi natin alam, hindi naman tayo economist Pero kung nagawa sa Maynila, hindi ko rin kayang sabihin na bakit hindi kayang gawin sa national. Kasi mayroong economics na involve na hindi naman natin alam kasi hindi naman tayo economist. Diba? Hindi naman natin alam kung ano yung naglalaro doon. Ang alam lang natin, merong ekonomiya na kailangan intindihin kung makaka-apekto ba o hindi. Okay. Kung halimbawa ba, natanggalin muna yung value-added tax. Okay. Kahit hindi na 1 buwan, 2 linggo. O kaya, yung sa excise tax na lang. Di ba? Kahit ano, para lang mapagaang. Hindi naman kailangan habang buhay. Siguro, 1 buwan. Kung hindi kaya 1 buwan, 3 linggo, 2 linggo, 1 linggo. Para lang makatulong. Makatulong na, walang tax ngayon. Okay, hindi tayo magbabayad ng tax. Walang value-added tax, walang excise tax. Okay. Di ba? Malaking bagay yon, malaking tulong yon. Again, 1 buwan, 3 linggo. Kung hindi kaya, 2 linggo, 1 linggo. Malaking bagay yon. Kung hindi ka magbabayad ng tax, malaking bagay yon. Yun nga lang, may economy involved Yun yung hindi natin kayang i-explain kasi hindi naman tayo economist. Hindi naman natin alam yung datos doon. Di ba? Yan ang yan ang gusto kong i-ano natin na wag natin pakialaman yung mga bagay na hindi naman talaga natin kayang intindihin dahil in the first place, hindi naman tayo yun. At hindi naman natin trabaho yun. Di ba? Tanggalin yung value-added tax, I'm sure maraming, ang problema kasi niya, marami kasi silang ninakaw Kaya talagang ngayon, said na, yun lang yun Yun lang yun. Madali naman kung tutuusin, kaya naman ipatupad yung tanggalin yung value-added tax. Kaso talaga malaki mawawala ng pera. Kung tutuusin, hindi naman natin kasalanan yun Ang kasalanan kasi nila, ninakaw kasi nila yung pera. Kaya ngayon, hirap na hirap silang tanggalin yan. Kasi mawawala na ng pondo. Di ba? Kaya nga tayo may GAA Kasi yung pondo na yon, pang 1 buong taon na yon,
pagka may nabago dyan o may nadagdag dyan, may nabago dyan, eh mahirap na yun kasi hindi yan naumpisa. Kumbaga hindi na pag-usapan. Ganun lang yan eh. Di ba? Parang ano yan, o ito budget natin isang buwan, ha? O sa household, ito budget natin isang buwan. Sakto na yan. Pag may nabawas dyan, yari, may magsasakripisyo na isa. Ganun din doon sa budget ng Pilipinas. Eh, ang problema kasi, may mga parte rito kasi sa economist na hindi natin kayang ipaliwanag kasi hindi naman natin totally alam yon. Ayoko magdunong-dunungan na vlogger. Di ba? Na kahit hindi ko trabaho, kahit hindi ko alam talaga, ikukwento ko sa inyo para magmukhang matalino ako. Ay, hindi ako ganon. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.